Ayon sa Department of Foreign Affairs noong 2023, mayroong 83 Filipino na nasa abroad ang nasa death row, 56 sa Malaysia, habang ang iba ay nasa mga bansang United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Maldives, Sri Lanka, China, Vietnam, USA, Japan at Brunei. Marami-rami ng OFWs ang binitay sa abroad, kabilang narito sina Flor Contemplacion noong 1995 at Joselito Zapanta noong 2015. Mas maayos at mas maginhawang buhay ang hangad nila para sa pamilya, kaya nagsakripisyong magtrabaho sa mga bansang banyaga. Ngunit ang pangarap pa lang yon ang tatapos sa kanilang buhay. Magandang araw. Welcome sa Crime Lab, kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang crime stories sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo. Kung magugustuhan ninyo ang aming video, please like, share, and subscribe. Nakatira si Jennifer Dalquez sa General Santos City sa South Cotabato sa Mindanao. Ayon sa paglalarawan ng ina ni Jennifer na si Alicia Dalquez, siya ay mabuting anak at mapagmahal na ina sa kanyang dalawang anak. Simple ang kanilang pamumuhay sa Jansan, subalit madalas na kinakapos ang kinikita ng asawa ni Jennifer na isang magsasaka at ng ama naman nito na isang tricycle driver. Dahil doon ay nagpa siya si Jennifer ng mga ibang bansa. Desyembre ng 2011 nang makaalis si Jennifer patungo sa Abu Dhabi sa tulong ng MMLL Recruitment Services Inc. Iniwan niya sa pangangalaga ng kanyang asawa ang kanyang mga anak na noon ay 2 taong gulang at 7 buwang gulang lamang. Nagtrabaho siya bilang isang domestic helper doon. Ngunit ilang buwan pa lamang sa bahay ng amo bandang Marso ng 2012 ay pinagtangkaan na raw siyang pagsamantalahan ng among lalaki. Ayon sa kanya ay sapilitan siyang pinasok ng kanyang among lalaki sa banyo habang siya ay naliligo. Nakatakas siya at nakiusap sa kanyang among babae na pabalikin na siya sa Pilipinas. Nasa airport na sana siya pabalik ng Pilipinas nang makita siya ng isang kaibigan na Indonesian at inalok siya nito ng trabaho. Dahil wala pang ipon at kahit na anong bagay na naipupundar, ay nagdesisyon siyang manatili sa Abu Dhabi. Para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ay pinagpatuloy niya ang pagiging OFW. Nagtrabaho siya bilang isang cashier sa isang restaurant. Makalipas ang ilang buwan, taong 2013, umalis siya sa restaurant at nagtrabaho bilang isang assistant ng isang doktor na naging customer niya sa dating trabaho. 2014 naman, noong tumanggap siya ng sideline bilang cleaner sa mga bahay kapag wala siyang pasok bilang assistant ng doktor. Nais niyang kumita ng mas malaki dahil ang plano niya ay bumalik na sa Pilipinas sa Enero ng susunod na taon. December 7, 2014, isang buwan bago ang plano niyang pagbalik sa Pilipinas, ay nag-sideline siya bilang cleaner sa bahay ng isang pulis na Emirati. Ngunit ang pagtatrabaho lang sana ay nauwi sa trahedya ng pagtangkaan siyang pagsamantalahan ng Emirati. Ayon kay Jennifer, may bitbit na patalimang Emirati para takutin siya. Nagpambuno sila at dinipensahan niya ang kanyang sarili. Aksidenteng nasaksak niya ang Emirati nang maagaw niya rito ang patalim. Para maprotektahan ng kanyang sarili, ay sinaksak niya sa dibdibang Emirati at tumagos yun sa baga nito na naging sanhi ng pagkamatay nito. December 12, 2014, noong makatanggap ng tawag ang mga magulang ni Jennifer mula sa kanyang roommate para ibalita sa mga itong inaresto si Jennifer ng mga pulis dahil sa pagpaslang sa amo. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga magulang ni Jennifer at agad na nagtungo sa regional office ng OWA sa Coronadal City para humingi ng tulong, ngunit ayon sa mga ito ay wala pang impormasyon ng ahensya tungkol sa nangyari kay Jennifer sa Abu Dhabi at sinabihan silang bumalik na lang. Ilang beses daw silang nagpabalik-balik sa tanggapang iyon, ngunit bigo talaga silang makakuha ng impormasyon. Naubos na ang maliit nilang ipon mula sa mga padala noon ni Jennifer dahil ang tanggapan ay hindi naman malapit sa kanilang bahay. Isang taon pa ang lumipas. Noong Pebrero ng 2015, ay lumapit na sila sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa General Santos City, ngunit ayon sa officer in charge ay wala pa ring impormasyon ng mga ito sa kaso ni Jennifer. Marso pa ng 2015, nang kumpirmahin ng DFA sa pamilya ni Jennifer na nakakulong nga siya sa kasong murder. Mula noon ay sa DFA na sila nakatatanggap ng mga update sa court hearings ni Jennifer. Sa kasamaang palad, noong May 20, 2015, ay nasentensyahan siya ng death penalty ng Court of First Instance ng Al-Ain. Ayon sa DFA, ay inaalalayan nila si Jennifer sa kinahaharap nitong kaso. Ikinuha rin nila ito ng abogado
na si Attorney Nasser Al-Shamsi. Bukod doon ay tutulungan din nila si Jennifer na iapila ang hatol na kamatayan. Ayon naman sa Philippine Ambassador to the UAE na si Ambassador Grace Princesa, ay ginagawa ng mga ito ang lahat para mapababa ang sentensya ni Jennifer, katulad ng nangyari kay Sara Balabagan na nahatulan din ng death penalty ngunit nakabalik din sa Pilipinas ng buhay matapos maiapila ang kaso. May 22, 2015, nang makausap ni Jennifer ang pamilya sa telepono. Ikinuwento niya sa mga ito ang mga detalye sa kanyang kaso, maging ang naging hatol na death penalty. Dahil desperado na ang kanyang mga magulang, ay humingi na ang mga ito ng tulong sa media at mga politiko. Ang ina ni Jennifer na si Alicia ay dismayado sa naging pagtugon ng gobyerno sa kaso. Ayon dito, ay pinabayaan ng gobyerno ang kanyang anak at kung hindi pa ito nangalampag sa Maynila ay hindi ito papansinin. Nag-alok ng tulong ang migrante na isang militanteng grupo na tulungan si Jennifer. Sinubukan nilang bisitahin si Jennifer sa kulungan ngunit hindi sila pinayagang makita ito. Pamilya lamang daw ni Jennifer ang maaaring dumalaw rito. June 18, 2015 naman, nang dalawi ni dating Labor Secretary Rosalinda Baldos si Jennifer sa kulungan. Ayon sa kanya, ay naging emosyonal si Jennifer nang ikwento nito ang pinagdadaanan. Ganon pa man, ay sinabi rin niyang emotionally strong woman si Jennifer at nasa maayos itong kalagayan. Ang sabi pa ng dating Labor Secretary, nakasuot man ng uniformeng pampreso si Jennifer, ay hindi naman nakaposa sa mga kamay nito at binabantayan ng dalawang babaeng guards. Nakapag-usap din sila ng mahigit 1 oras. Doon ay muling iginiit ni Jennifer na nagawa niya lang ang krimen upang depensahan ang sarili dahil pinagtangkaan siyang pagsamantalahan ng among Emirati. Hiniling din ni Jennifer na makita ang ina at 2 anak. Bandang Oktubre ng taong ding yun, ay nabisita siya ng kanyang mga magulang sa Abu Dhabi sa tulong ng gobyerno. Mula noong umalis si Jennifer noong 2011, ay noon lang sila muling nakita. Bilang isang ina na lubos ang pangungulila sa anak, ay inihabilin ni Jennifer ang mga anak sa mga magulang. Mula noon ay regular nang nakakausap ni Jennifer ang mga magulang sa telepono. Ang reklamo niya ay ang palaging pagpopostpone sa hearing ng kanyang kaso. January 2017 ay ibinalita ni Jennifer sa pamilya niya rito sa Pilipinas na malapit ng desisyonan ng UAE Court of Appeals ang kanyang kaso. Kaya naman ang kanyang pamilya ay nanawagan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay wala pang 1 taon sa pagkakaupo bilang Pangulo. Umapila sila rito na iligtas mula sa death penalty si Jennifer. Si Jennifer ay nagpadala rin ng isang voice message sa dating Pangulo sa pamamagitan ng migrante para humingi ng tulong. Ayon sa migrante ay pinayuhan ng Philippine Embassy ang pamilya ni Jennifer na huwag nang humingi ng tulong ang pamilya Dalquez sa migrante. Ngunit hindi nagpatinag ang grupo at nangakong hindi sila titigil sa pagtulong hanggang hindi napapawalang sala si Jennifer. Ang National Council of Churches in the Philippines o NCCP sa pamamagitan ng Churches Witnessing with Migrants ay nanawagan din sa lahat para ipanalangin ang pagkakatanggal ni Jennifer sa death row. Noong February 23, 2017, sa kasagsagan ng pagdedebate kung ibabalik ang death penalty sa Pilipinas, ay sinabi ni Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw na kung aaprubahan ng Kongreso ang panukala upang ibalik ang bitay, ay paano makakakilos ang pamahalaan upang ipagtanggol at isalba ang mga Pilipinong nasa death row. Pebrero rin ng taong yun, nang ipospona naman ng Court of Appeals sa Al Ain Judicial Court ang ruling sa kaso ni Jennifer at iniurong yon ng Marso. Ipinatawag ng korte ang 2 anak na lalaki ng napatay na Emirati para sa court hearing sa March 27, 2017, kung saan panunumpain sila sa ngalan ni Allah na si Jennifer Dalquez ang nag-iisang tao at wala ng iba ang kumitil sa buhay ng kanilang ama ng 50 beses. Kapag nangyari yon, ang Court of Appeals ay paninindigan ang naging desisyon ng Court of First Instance kung saan nahatulan ng death penalty si Jennifer. Ngunit kung ang mga anak ng Emirati ay hindi manunumpa, ay magbabayad na lang siya ng diya o blood money na nagkakahalaga ng 200,000 dirhams o mahigit 3 milyong piso. March 1, 2017, sina Representative Emmy De Jesus at Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List ay nag-file ng House Resolution 829 na naglalayong humingi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng executive clemency mula sa gobyerno ng United Arab Emirates para kay Jennifer. Ang mga magulang naman ni Jennifer ay lumuwas sa puntang Maynila para magtungo sa Kongreso. Sinamahan sila ng mga miyembro ng migrante, ilang mambabatas mula sa Makabayan Bloc,
at ni Representative Rosemary Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. March 17, 2017, ayon sa NOI DFA spokesperson Charles Jose, umaasa silang ang mga bagong piraso ng ebidensya na ipresenta nila sa Al-Ain Judicial Court ay makapagpapabago sa hatol na death penalty kay Jennifer. March 26, 2017, sumali ang British Lord na si Inderjit Singh o kilala rin bilang Lord Singh of Wimbledon sa pagpetisyon na maisalba si Jennifer mula sa death row. Siya ay isang former BBC journalist, engineer, at kampiyon ng interfaith relations. Isa ring miyembro ng United Kingdom House of Lords o Upper Parliament si Inderjit Singh at sumulat siya sa gobyerno ng UAE para gawaran ng clemency si Jennifer. Ayon sa kanyang sulat, "It is clear from the evidence that her action was not premeditated but a desperate response to an unprovoked sexual attack. I am writing to you to use your good offices to remove the threat of the death penalty and for the authorities to show due clemency." Nakaisa rin sa kampanya para makalaya si Jennifer ang London-based pro-migrant worker group na Justice for Domestic Workers o J4DW. Ayon sa coordinator ng J4DW na si Marisa Begonia, nakalulungkot na sa modernong mundo, migrant domestic workers ang pinaka-naaabusong grupo ng mga manggagawa dahil sa kawalan ng labor rights at human rights sa maraming bansa na tulad ng UAE. Noong March 27, 2017 naman, kung kailan dapat ay may hearing ulit sa kaso ni Jennifer, ay hindi dumalo ang isang anak ng Emirati, kaya napospuna naman yon at magkakaroon na lang ulit ng pagdinig sa April 12, 2017. Ayon sa isang statement ng Philippine Ambassador to the UAE na si Constancio Vigna Jr. noong April ng 2017, ay isinulong ng abogado ni Dalquez ang acquittal nito dahil sa paulit-ulit na hindi pagsipot ng mga anak ng Emirati kahit na ilang beses nang sinabihan ng mga ito ng Al-Ain Judicial Court. At noong June 19, 2017, sinabi ng DFA na si Dalquez ay acquitted na at hindi kinakailangang magbayad ng diya o blood money, ngunit kailangan niyang mag-serve ng 5 taong jail term. Ibabawas na roon ng ilang taong na natili siya sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng mobile phone. Nabunutan ng tinik ang nanay ni Jennifer. Ayon dito, ay masayang-masaya ito at wala na ang kaba. Mahigit 1 taon matapos ang acquittal ni Jennifer, ay nakuwi siya sa bansa noong November 1, 2018. Paglayang-paglaya niya, ay idiniretso siya sa airport para ibalik sa Pilipinas. Umiiyak siya nang salubungin ng mga government officials sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Labis ang naging pasasalamat ni Jennifer sa mga tumulong sa kanya para makalaya at buhay na makabalik sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa dating Pangulong Duterte at sa mga tao, grupo at ahensyang tumulong sa kanya. Ganon din sa kanyang pamilya na hindi nagsawang magdasal para makalaya siya. Ilang araw pagbalik sa bansa, ay nagtungo si Jennifer sa Malacanang para personal na makaharap ang dating Pangulong Duterte. Ibinahagi yon ni Administrator Hans Kakdak ng Philippine Overseas Employment Administration sa official Twitter account ng POEA. Ayon din sa kanya, ay sinamahan ni na Labor Secretary Silvestre Bello III at ng mga opisyal ng OWA si Jennifer Dalquez at ang kanyang pamilya para makaharap ang Pangulo. Ngunit paano nga ba nakatulong ang dating Pangulong Duterte sa pagkaka-acquit ni Jennifer Dalquez? Noong November 6, 2018, sa cabinet meeting sa Malacanang, ay sinabi ni dating Pangulong Duterte na nagpadala raw ito ng threat sa gobyerno ng UAE na mag-i-impose ito ng total deployment ban sa UAE kung itinuloy ang pag-execute kay Jennifer Dalquez. Kinumpirma naman iyon ni Labor Secretary Bello. Ayon sa kanya, kasama niya si POEA Administrator Hans Leo Kakdak na lumipad patungong Abu Dhabi para i-relay ang mensahe ni dating Pangulong Duterte sa mga opisyal ng UAE. Ayon kay Bello, ilang buwan matapos nilang makausap ang mga opisyal sa UAE ay binabaan pa ang sentensya kay Jennifer at mukhang natakot ang mga ito sa threat ni dating Pangulong Duterte. Sa awa ng Diyos ay nakamtam ni Jennifer Dalquez ang kanyang kalayaan. Kalayaang nararapat para sa kanya dahil ang krimeng kanyang nagawa ay upang proteksyonan lamang ang kanyang sarili. Marami pang Filipino ang nasa death row sa iba't ibang bansa. Sana ay makamit din nila ang hustisya na nararapat din sa kanila. Naway katulad ni Jennifer Dalquez ay makatapak silang muli sa lupa ng sinilangan nilang bayan at makasamang muli ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, maaari lang na pindutin ang like button sa ilalim ng video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga storya.